Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Alam mo yung pakiramdam na parang paulit-ulit na lang? Yung tipong ginagawa mo naman lahat. Nag-a-adjust ka, nag-aalaga ka, umiintindi ka. Pero siya? Parang ganun pa rin. Walang pagbabago. Parang ikaw lang ang gumagalaw sa relasyon habang siya nakastay lang sa kung nasaan siya. Napaisip ka na ba? Ano bang kulang? Ako ba ang may mali o siya talaga? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito tungkol sa pilitin mong baguhin ang isang tao gamit ang drama, galit o pagmamakaawa. Kasi to be honest, hindi nagwa-work yun. Mas lalo lang silang lumalayo. Mas lalo silang nagiging kampante. Pero may isang bagay na kapag ginawa mo, hindi mo kailangang magmakaawa. Hindi mo kailangang maghabol. At doon nagsisimula yung totoong pagbabago. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa iyo rin. Kasi minsan ang totoo, hindi siya nagbabago dahil okay na siya sa kung paano mo siya tinatanggap ngayon. Masakit pakinggan, pero real talk lang tayo dito. Ngayon, simulan natin sa pinakaunang bagay na madalas hindi napapansin, pero sobrang lakas ng epekto. Yung una, itigil mo yung sobra mong pagbigay. Oo, tama ang narinig mo. Alam ko, parang kontra sa lahat ng nakasanayan mo. Kasi 'di ba, tinuruan tayo na kung mahal mo, ibigay mo lahat. Ipakita mo. Iparamdam mo. Pero ito yung hindi sinasabi sa'yo. Kapag sobra-sobra na ang binibigay mo sa isang tao na hindi naman marunong mag-appreciate, hindi siya nagiging grateful, nagiging kampante siya, parang tubig yan na laging umaagos. Sa una nakaka-refresh. Pero kapag nasanay na sila na laging nandyan, hindi na nila pinapansin. Na-experience mo na ba yung ikaw na lagi ang unang nagme-message? Ikaw lagi ang nag-a-adjust sa schedule? Ikaw lagi ang umiintindi kahit mali na? Tapos pag ikaw naman ang nangailangan, parang wala. Hindi yan coincidence. Kasi na-train mo siya na ganun ang setup ninyo. Kaya kung gusto mong magbago siya, kailangan mong baguhin muna yung pattern. Hindi ibig sabihin maging cold ka or masama. Hindi yon. Ang ibig sabihin lang, magtira ka para sa sarili mo. Hindi lahat ng oras available ka. Hindi lahat ng problema niya, ikaw ang sasalo. Hindi lahat ng pagkukulang niya, ikaw ang mag-a-adjust. At dito papasok yung interesting part. Kapag naramdaman niyang hindi ka na ganun kadaling makuha, dun siya magsisimulang magtanong, bakit parang iba na siya? May nagbago ba? At doon nagsisimula ang awareness. Hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil naramdaman niya. Ngayon, may kasunod pa yan na mas importante. Kasi kahit bawasan mo ang pagbigay mo, kung wala ka namang malinaw na boundaries, babalik at babalik ka lang din sa dati. Ito yung pangalawa. Mag-set ka ng boundaries pero panindigan mo. Alam mo yung sinasabi mong, ayoko na ng ganito ha. Pero pag ginawa ulit niya, okay lang ulit sa'yo. Yun ang problema. Hindi ka niya seseryosohin kung ikaw mismo, hindi mo sineseryoso yung sarili mong limit. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang makipag-away. Minsan mas malakas pa nga yung tahimik na desisyon. Halimbawa, sinabi mong ayaw mo ng disrespect. Tapos ginawa niya ulit. Imbis na makipagtalo ka ng ilang oras, pwede mong piliin na umatras. Hindi mo siya kausapin agad. Hindi mo ibigay yung attention na hinahanap niya. Hindi para magparusa, kundi para ipakita na may consequence yung actions niya. Kasi kung wala, bakit siya magbabago? Totoo lang, karamihan sa tao, nagbabago lang kapag may naramdaman silang pagkawala. Hindi agad-agad, pero unti-unti. At dito ka dapat maging matatag. Kasi darating yung moment na susubukan ka niya. Babalik siya sa dati niyang ugali, titingnan niya kung same ka pa rin ba ng reaction. At kung bumigay ka ulit, balik kayo sa simula. Pero kung paninindigan mo, kahit mahirap, kahit tahimik, kahit ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kabigat, dun kanya makikitang iba ka na. At kapag nakita niya yon, hindi na niya pwedeng i-ignore. Hindi na siya pwedeng maging kampante. Alam mo, minsan hindi naman talaga natin kailangan ng maraming salita. Hindi natin kailangan ng mahahabang explanation. Kasi ang tao, mas naniniwala sa action kaysa sa salita. Pwede mong sabihin ng isang beses na ayoko ng ganito. Pero kung paulit-ulit mo pa ring tinatanggap, para mo na ring sinabi na okay lang. Kaya kung gusto mong magbago siya, hindi sapat na sabihin mo lang. Kailangan makita niya at hindi yan overnight. Hindi yan magic na bukas ibang tao na siya. Pero yung shift, yung pagbabago sa dynamics ninyo, dun yung nagsisimula. At habang ginagawa mo yan, may isa pang bagay na unti-unti mong mapapansin sa sarili mo. Hindi ka na masyadong naghahabol. Hindi ka na masyadong nag-overthink. Hindi ka na yung tipong naghihintay ng message buong araw.
Kasi unti-unti mong binabalik yung kontrol sa sarili mo. At sa totoo lang, yun ang pinaka-attractive na bagay na hindi mo kailangang ipilit. Yung alam mong kaya mong tumayo kahit wala siya. Yung hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. At kapag naramdaman niya yon, may mag-iiba talaga. Hindi dahil sinabi mo, kundi dahil nakita niya. At dun na papasok yung susunod na mahalagang bagay na kadalasan, dito na nagkakaroon ng tunay na shift sa behavior ng isang tao. Yung paraan kung paano mo tinatrato ang sarili mo kahit walang nakakakita. Kasi dito na talaga nagiging totoo ang lahat. Sa paraan kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo kahit walang audience, kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak. Alam mo yung mga moment na mag-isa ka lang, yung walang kausap, walang distraction tapos biglang papasok yung mga tanong. Worth it pa ba to? Tama pa ba to? Ako ba? Okay pa ba ako? Doon mo makikita kung gaano mo talaga nire-respeto ang sarili mo. Kasi kung sa harap ng ibang tao strong ka, pero pag mag-isa ka, ikaw mismo binababa mo ang sarili mo, pinapatawad mo agad yung hindi dapat, tinatanggap mo yung kulang, pinipilit mong okay lang kahit hindi na mahirap umasa na magbabago siya. Bakit? Kasi nararamdaman yun. Hindi man niya masabi pero nararamdaman niya kung hanggang saan mo lang kayang panindigan ang sarili mo. Kaya ito yung susunod na dapat mong gawin. Ayusin mo kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Hindi ito tungkol sa pagiging mayabang. Hindi rin ito tungkol sa pagiging perpekto. Simple lang, tanungin mo sarili mo. Kung ibang tao ang nasa sitwasyon ko, papayagan ko ba siyang tratuhin ng ganito? Kung ang sagot mo ay hindi, bakit mo pinapayagan sa sarili mo? Minsan kasi, nasanay tayo na mas inuuna ang iba, lalo na kung mahal natin. Pero ang hindi natin napapansin, habang inuuna natin sila, unti-unti naman nating kinakalimutan yung sarili natin. At kapag nangyari yon, nawawala yung balance. Ikaw yung laging nagbibigay, siya yung laging tumatanggap. Ikaw yung laging umiintindi, siya yung hindi na nag-e-effort. At doon pumapasok yung tahimik na resentment. Yung hindi mo man sabihin, pero nararamdaman mo. Yung napapagod ka na, pero tuloy ka pa rin. Ngayon, baliktarin natin. Hindi ibig sabihin na titigil ka ng magmahal. Ang ibig sabihin lang, isama mo na ang sarili mo sa pagmamahal na yon. Alagaan mo rin ang oras mo, yung oras na hindi umiikot sa kanya, yung oras na ginagawa mo yung gusto mo, nagpapahinga ka, nag-iisip ka ng para sa sarili mo. Kasi kapag nakita niyang kaya mong maging masaya kahit wala siya sa eksena, dun siya magsisimulang magtanong ulit. Bakit parang hindi na ako yung mundo niya? At hindi yan para pagselosin siya ha, hindi ito laro. Ito yung pagbabalik ng balance. Kasi ang totoo, hindi mo kayang pilitin ng isang tao na magbago, pero kaya mong baguhin kung paano kanya tinitingnan. At kapag nagbago yon, susunod na yung kilos niya. Ngayon may isa pang bagay na medyo mahirap tanggapin pero sobrang importante. Minsan, kahit anong gawin mo, hindi siya magbabago kung wala siyang dahilan. At yung dahilan na yon, hindi yung iyak mo, hindi yung pagmamakaawa mo, hindi yung pag-explain mo ng paulit-ulit. Ang dahilan na yon ay yung possibility na mawala ka. Hindi yung pananakot ha. Hindi yung dramatic na iiwan na kita. Hindi ganun. Ito yung tahimik na realization na kaya mo. Kaya mong umalis kung kinakailangan. Kaya mong piliin ang sarili mo kung hindi ka na nire-respeto. At kapag naramdaman niya yon, iba ang epekto. Kasi biglang hindi na siya sigurado. Hindi na siya kampante na kahit anong gawin niya, nandyan ka pa rin. At doon nagsisimula yung shift. Alam mo may kwento ako na narinig dati. May isang babae na halos lahat ginawa na niya para sa partner niya. Ultimo pangarap niya, isinantabi niya. Lahat ng hiling ng lalaki, sinunod niya. Pero hindi pa rin siya tinrato ng tama. Hanggang sa isang araw napagod siya. Hindi siya nagalit, hindi siya nagdrama. Tahimik lang siyang nagbago. Nagsimula siyang mag-focus sa sarili niya, sa work niya, sa health niya, sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. At alam mo kung ano ang nangyari. Yung lalaki, biglang nagbago. Naging mas attentive, mas present, mas maingat. Hindi dahil sinabi ng babae, kundi dahil naramdaman niyang kaya na siyang mawala. Ngayon, hindi ito garantiya na lahat ng tao magbabago. Real talk tayo. Pero ang sigurado, kahit anong mangyari, ikaw ang panalo. Kasi kung magbago siya, mas maayos ang relasyon ninyo. At kung hindi, mas maaga mong marirealize na hindi yun ang para sa'yo. At hindi ka na masasayang sa paghihintay. Kaya habang ginagawa mo lahat ng ito, may isa pang bagay na kailangan mong bantayan, yung consistency mo. Kasi madaling magsimula, madaling mag-decide na okay, magbabago na ako. Pero pag dumating na yung moment na namimiss mo siya, na gusto mong bumalik sa dati,
Doon ka matitest. Doon mo kailangang piliin kung babalik ka sa lumang ikaw o paninindigan mo yung bagong ikaw. At dito na papasok yung mas malalim na level ng pagbabago. Hindi lang sa kanya kundi sa buong dynamic ng relasyon ninyo. Yung hindi na umiikot sa kung paano siya kikilos, kundi sa kung paano ka mananatiling buo kahit anong gawin niya. Yung hindi na umiikot sa kung paano siya kikilos, kundi sa kung paano ka mananatiling buo kahit anong gawin niya. Kasi dito na talaga nag-iiba ang laro. Hindi na ito tungkol sa paano ko siya pababaguhin, kundi paano ako magiging tao na hindi na kayang baliwalain. Alam mo, may kakaibang lakas ang isang tao na buo sa sarili. Yung hindi desperado sa atensyon, hindi takot maiwan, at hindi natitinag basta-basta. Hindi siya maingay, hindi siya dramatic. Pero ramdam mo. At kapag ganun ka na, kahit hindi ka magsalita, iba na ang trato sa'yo ng mga tao, lalo na ng partner mo. Kaya ang susunod na dapat mong gawin, matutong hindi agad mag-react sa lahat. Oo, simple pakinggan. Pero ito yung isa sa pinakamahirap gawin. Kasi sanay tayo na kapag may hindi tayo nagustuhan, sasabog agad. Magrereklamo, magtatanong, mag-overthink. Pero napansin mo ba, kapag lagi kang ganon, nawawala yung impact ng mga salita mo. Parang ingay na lang siya sa background. Pero kapag natuto kang pumili kung kailan ka magsasalita, at kailan ka tatahimik, doon ka nagkakaroon ng power. Halimbawa, may ginawa siyang hindi mo gusto. Dati, agad-agad mo siyang kino-confront, mahaba, emosyonal, minsan paulit-ulit. Pero ngayon, pwede mong piliin na huminga muna. I-process mo muna, tanungin mo sarili mo, worth it ba itong patulan? O mas malakas kung ipapakita ko na hindi ko ito tinotolerate sa pamamagitan ng actions ko? Kasi minsan mas malakas ang tahimik na distansya kaysa sa maingay na argumento. Hindi ito pagiging passive. Hindi rin ito pag-iwas, ito yung pagiging intentional. Pinipili mong hindi sayangin ang energy mo sa bagay na hindi naman nagbabago sa paulit-ulit na usapan. At alam mo kung anong mangyayari kapag ganito ka na, mapapansin niya. Kasi nasanay siya na reactive ka, nasanay siya na kaya kanyang paikutin sa emosyon. Pero kapag hindi ka na ganun, parang may nawala sa kanya at dun siya magsisimulang mag-adjust. Hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil nagbago ang response mo. May mga araw na dududa ka sa sarili mo. Normal yun. Pero ang importante, bumabalik ka sa kung sino ka talaga, sa kung ano ang deserve mo. Kasi sa dulo ng lahat, ang taong hindi kayang makita ang halaga mo, hindi yun ang sukatan ng worth mo. Ikaw mismo ang magde-decide nun. Kaya panindigan mo, piliin mo ang sarili mo. At tandaan mo, habang ginagawa mo yun, mas lalapit ka sa buhay at pagmamahal na hindi mo kailangang ipaglaban. Dahil kusa itong mananatili. Dahan-dahan lang, pero tuloy-tuloy. Kaya mo to. Quick lang bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to. At kung may natutunan ka sa video na to, please click like and subscribe para sa more real talk kwentuhan. Para mas lalo mong maunawaan ang sarili mo at matutunan mong piliin ang tama para sa'yo. Hanggang sa susunod.